magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Isang magandang gabi sa ating lahat. A blessed night, a blessed morning, afternoon, anumang oras dyan sa inyong lugar mga kapatid. Natapat tong ating midweek Bible study. A blessed day to all of us. Tayo po'y patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Ama. Pagkat araw na ito, muli niya tayong pinili upang makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang po magandang balita, mabuting balita. Okay? So before anything else, tayo muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ama, maraming salamat po. Gabing ito na kami natipon, bagamat ito streaming, Panginoon, maraming salamat po sapagkat always find ways kung saan maipahayag ang iyong magandang balita. Maipahatid sa amin tahi mo na magagabay sa amin sa tamang pamumuhay at tamang pangunawa ng aming pagsamba sa iyo. Sa gabing ito, dalangin po naming lahat ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu upang sa ganon, malinaw at maliwanag naming maunawaan ang iyong mga pagtuturo. May your name be glorified tonight, Father God.
Inaamin namin, Panginoon, ang aming kawalan, tunay na wala po kami magagawa. Wala kayo. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng gagamitin mo sa gabing ito, mula sa aming music ministry, sa praise and worship team, and of course, sa gagamitin mo magpahayag ng iyong mabuting. Thank you, Father God. We bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan, may mga ilang announcement po tayo. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na bisitahin ang ating YouTube channel, ang Comfy Media. Create your own accounts and subscribe. Aside from our original music, marami na pong uploaded na videos like past anniversary, EMJ, Bible study, fellowship, at marami pang iba. At starting July, magtatanggal na po si Facebook ng mga live streaming natin na older than 30 days, mga kapatid. So kapag lumampas na ng 30 days, wala na, hindi nyo na mabubuksan. Kaya ating ililipat natin paunti-unti sa atin yung channel natin lahat. Okay. So of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Happy birthday, May 14, 2025. Happy birthday, Sister Bona Gonzales, Sister Zenaida Dondoyano, Sister May Dalangin, Sister Carmay, yun ba yun? Montinola. And happy anniversary, Brother Lou and Sister Joy, ang aking bayaw at ang aking kapatid, of course. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy the night in the Philippines and enjoy your day sa ibang bansa. Take it away, Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Enjoy your night kung kayo nandito sa Hallelujah. Okay, Lord, so let's prepare ourselves at tawagin natin ang ating mga kasama sa bahay, anak, apo, kapatid, kung sino man ang nasa bahay. Tawagin natin at sama-sama tayong magpuri sa ating dakilang Diyos. So let's welcome our praise and worship team. Yan. Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood. Ayan, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halina po tayo at sumamba po tayo. Magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lahat po nasa kanilang mga tahanan o ikaw man ay nagbabiyahe sa ngayon, sumabay po kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. And do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases, and keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Kaya utusan natin ang ating mga kaluluwa na magpuri sa Diyos. Kaya awit tayo ngayon, mga kapatid. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Ako'y galak na galak sa iyo, Panginoon. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi
Hallelujah. Oh, hallelujah. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalakasan sa aming lahat. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit
ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Oh, great God. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, O Diyos, wala kang katulad. Habang mabuti mo, Diyos, dakila ka, O Diyos, sinasamba ka namin, aming Diyos, Panginoon namin lahat. Hallelujah. Praise be Jesus. Hallelujah. Praise be Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Tunay na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. At mamaya nga po sa pag-aaral, talagang mamamangha kayo sa pag-ibig ng ating Panginoon sa kanyang mga creations. Ha? Po mga kapatid, bago po tayo magdiretso sa ating Bible study, we are extending our condolences to the family of Sister Feli Madla na umuwi na po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Surprise! Dire-diretso, sabi ng Bisaya. Okay? Ito pong ating pag-aaral ngayon ba ipagpapatuloy ng ating Romans 10. Okay? And this is the last part. Ano? Right, Sister Jam? Last part na to, no? Romans 10. So, just a review.
naunang nag-topic si Brother Ernie, Mr. Ernie, na makikita natin yung pagkakaiba ng batas at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. The law and the grace of our God. At sinundan naman po ng ating kapatid na si Minister Mon na dito pinakita na yung pananampalataya, napakahalaga, and it comes by hearing the Word of God. Ayan, na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. And tonight, ang huling bahagi sa Romans 10 verses 19-21. Okay, atin pong buksan ang ating mga Biblia at basahin po natin ang Roma 19:21 o 19:21. Yan, para Tagalog na Tagalog. Babasahin ko po sa inyo. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bayang Israel? Noong paman ay sinabi na ni Moses, gagamitin ko ang mga taong di naman lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Buong tapang namang ipinahayag ni Isaias. Natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Nagpahayag ako sa hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Subalit tungkol naman sa Israel, ang sinasabi niya, buong maghapon akong nananawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, kataas-taas ang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa gabing ito. Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito na kami binigyan mo ng pagkakataon na muling makarinig ng iyong mga banal na salita, ng iyong mabuting balita, ng iyong magandang balita. Ama, na sa lahat, kami po ay lumalapit sa trono ng awa at humihingi ng paglilinis. Linisin niyo po ang aming puso at kaisipan upang sa ganon malaya naming matanggap ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyong mabuting balita. Ipadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng pangunawa sa bawat maririg namin sa gabing ito. Lord, may your name be glorified tonight, Father God. Speak to us. We, all your servants, are all listening. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At babasahin ko rin po sa inyo sa wikang Ingles. Yan. Sa Romans 10 verse 19. Ano ha? Thank you, Lord. But I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. I will make you angry. Then Isaiah, so bold to say, I have been found by those who did not seek me. I have shown myself to those who did not ask for me. But of Israel, he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and contrary people. Ayan. Alam niyo po, habang binabasa ko po itong mga talatang ito, nakita ko dito yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Ibang klase, gumamit siya sa aking sarili, no? Para bang gumamit siya ng
negative strategy to have a positive effect. Tama ba yun, sister? Yun ang nakita ko dito. Pero yan ay bunga ng pag-ibig ng ating Diyos, mga kapatid. Ganyang kamahal tayo ng ating Panginoon. At doon sa isang version, nakakatuwa mas luminaw pa nung binasa ko yung bang The Passion Translation. Ano? Sabi dito sa The Passion Translation. So again, I ask, didn't Israel already understand that God's message was for others as well as for themselves? Yes, they certainly did understand. For Moses was the first to state it. I will make you jealous of a people who are nobodies, and I will use people with no understanding to provoke you to anger. And Isaiah, the fearless prophet, dared to declare, I manifested myself before those who weren't even asking to know me. Yes, regarding Israel, Isaiah says, with love, I have held out my hands day after day, offering myself to this unbelieving and stubborn prophet. Parang nakakabagbag damdamin, nakakalungkot. Alam nyo, ever since naman, di ba, nung dumating ang ating Panginoon, nandun na yung rejection sa Kanya From the start pa lang. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makabisita. Purihin ng Diyos sa bayan ng ating Panginoon sa Israel. Kasama ako ng mga mami one time. At ayan, kasama si Brother Jojo. Sinamantala po namin yung pagkakataon kasi nagkataon ng aming tour guide sa Jerusalem is a full-blooded Israelite. Di ba? Such a blessing. At dito, kinonfirm namin talaga kasi alam natin na knowledgeable tayo na talagang rejected sa sariling bayan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi nila matanggap na ang darating na tagapagligtas ay isa lamang anak ng karpintero. Something like that. Kasi ang mga Hudyo, mga kapatid, masyadong mataas. Aristocratic, is that the right word, Sister Jam? No? Ibang klase ho yung mga tao yan kasi alam nila na sila yung chosen race. They are knowledgeable of that. That sila ang pinili at hinirang. Ikaw man, di ba? Pinilit hinirang ng ating Diyos. Siyempre, ibang klase ang dating. And up to this present time, makikita nyo pa rin sa kanila kasi naalala ko nga pala, pagka nagpunta kayo sa downtown LA, mga tindahan doon ng mga big time na mga damit, everything, pag-aari ng mga Hudyo, ay hindi ho kayo pwedeng basta pumasok doon. At hindi kayo pwedeng hipo-hipo doon sa mga paninda doon. Titingnan kayo mula ulo hanggang paa. At ayaw nilang pahahawak. Tayo mga Pilipino, ang hilig nating hawakan yung tela ng damit, yung texture, everything, doon ayaw nila. So, ganun sila yung kanilang, I may say, yung kanilang pagka-aristocratic. And this time, dito nga, hindi nila matanggap si Lord na siya yung tagapagligtas. Hindi nila matanggap yung gospel, yung pagtuturo. Bagamat naririnig lang pagtuturo, talagang napatunayan naman nila na pagtuturo ng Diyos. Pero hindi nila matanggap. So, pero, ang makikita natin dito, God allowed it for a purpose. For a purpose. Ang kaligtasan ay makarating sa atin. So, tingnan natin, Dito makikita natin, sa verse 19. Sabi, Paul asked if Israel truly understood. Sabi dito, kaya nga kinote niya sa Deuteronomy 32, verse 21, where God states that
He would provoke jealousy in Israel through non-Jewish nation. This highlight that God's plan include the Gentiles not new. Yeah? Yung highlight dito, God's plan to include Gentiles was not new. And Israel should have recognized it. Yan. So talagang, bagamat chosen people ang Israel, we are part of God's creation. We are part of God's creation. Ganon niya tayo kamahal. And in verse 20, sabi nga niya doon sa sa Isaiah 65 verse 1, emphasizing God's availability to those who did not seek Him and His revelation to those who did not ask for it. This suggests that God's grace is offered to those who might not expect it, and that Israel's rejection was not simply a matter of not understanding the gospel message. And Paul, makikita natin, yung sa verse 69 ng Psalms 32, which speaks of God's persistent effort to extend His hand to a disobedient and obstinate people. This underscored the depth of God's love and desire for Israel, even in the rejection of the gospel. Yan. So, napakaganda, no, ha? Makikita natin, mga key points, sabi nga, God's plan to include the Gentile in His covenant was foreshadowed in the Old Testament. Nandun na yung propesiya. And God's grace is offered to those who might not seek Him. And He has revealed Himself to those who did not ask. Alam niyo kung sino yung mga kapatid? Tayo yun, mga kapatid. Kaya ay tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon dahil nakasama tayo dito. And God's love for Israel, despite the rejection of the gospel, is evident in His persistent effort to reach out them. Yan. Nakita niyo kung ganong kanta nga ng mami, napakataas, di maabot, napakalalim, di masisid, napakalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon. At naalala ko nga, hindi ba, doon sa nga sinasabi na para sa mga taong hindi naghanap sa Kanya, nandoon nagpahayag siya, yung hindi nagsik sa Kanya. Di ba yun yung John 15:16? Makikita lang sa John 15:16, sabi dito, you did not choose me, but I choose you. Tayo yun. Pinili tayo ng ating Panginoon. Hindi ba kayo matutuwa? Hindi po ba kayo ma-overwhelmed? At hindi lang po yung mga kapatid. The mere fact that we are here, listening to the Word of God, malaya tayo nakaka-attend ng fellowship, malaya tayo nakaka-attend ng Bible study. Alam niyo po ang sabihin nun? Nay na tayo ay pinili ng Ama. It is the Father who chooses people na maliligtas, mga taong kinakailangan makarinig ng kanyang balita. At dito po, nag-come up po ako sa word na design. Yan. Design. Kasi, nung binabasa ko to, talagang nandun na yung plano ng Panginoong Diyos. At pag sinabing plano ng Panginoong Diyos, may design yan. Ang design ng Panginoon ay tayong kanyang mga nilikha. His workmanship. Yung obra maestra niya is designed for Him. Designed for Him. Be with Him for eternity. Ayan. At nagkaroon po ako ng acronym, the word na design. Kaya isahin po natin. Ano ba ang spelling ng design? D-E-S-I-G-N. Tama ba, Sister Jam? Thank you, Lord. So let's start with letter D. Yan. Sa letter D, the word is desire. Unang makikita natin yung desire ng ating Panginoon.
And this time, our desire, just like the song, one thing I desire is to seek your face every morning, my Lord. One thing I desire is to hear from you every morning, my Lord. My soul is thirsty for you. I'm always longing for you. One thing I desire is to seek your face every morning. Yung po, in doing this, alam niyo mga kapatid, nalulugod ang ating Panginoon. Napiplease natin ang ating Panginoon. Kapag nakita niya yung nilalaman ng ating puso, ay siya, di ba? Walang ibang laman ang ating puso. Awitin natin yan, ha? So, desire to seek God. In 1 Chronicle verse 16 to 11, seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Hindi paminsan-minsan, pag naisipan, no. Seek His face continually. Meaning to say, pag sinabing seek His face, be always in the presence of God. Pag-aaral natin this past few weeks, the presence of God, kailangan maging ano na natin to, bahagi na ng buhay natin. Pagising sa umaga, hallelujah, praise the Lord, glory to God, amen. Thank you, Lord, sa panibagong buhay, kalakasan, biyaya, pag-asa ang aking nakamtan at patuloy na makakamtan. Nandun na yung awareness natin of the presence of God. Pagkagising sa umaga, bago kumain, salamat Panginoon sa masaganang hapag, sa biyayang pisikal. Bago umalis ang mga anak, sa pagpasok sa school, pagpasok sa opisina, Lord, I ask for thy abiding presence to be upon them. May your presence be seen in them. Make them a blessing, Lord, and bless the work of their hands. Po, mga kapatid, yun yung living in the presence of God. Ha? Nandun, always seek Him sa lahat ng oras. That is letter D. Desire. Now, letter E. Enthusiastically. Ayan. Enthusiastically what? Obey His word. Nando doon. Pag sinabing enthusiastically, there is the eagerness in us. In us. Bakit dapat maging eager tayo sa salita ng Panginoong Diyos? Of course, we know that the Word of God is God Himself, the very Word of God. John 1 verse 1, from the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word. From the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, God. Ayun, ang salita ng Diyos. Ha? Ang salita mo, Panginoon, ay kaligtasan ko. Ang salita mo, Panginoon, ay kaligayahan ko. There's joy in His Word. There's power in His Word. Diba? Nandiyan sa salita ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. So, enthusiastically, ha, mga kapatid, nandun yung eagerness natin. Eagerness na isundin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Naalala ko nga doon sa ano yung scripture doon? Joshua 1:8, di ba? Sabi doon, huwag niyong kakaligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo araw at gabi upang maingat mong masunod ang bawat nasusulat doon. Hindi ho nagtatapos doon. Sa gayon, pakinggan niyo mabuti. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So, may dahilan ba na hindi natin, is there a reason for us not to eagerly obey the Word of God? Maraming mga tao gumagastos
nag-a-abroad, nag-a-attend ng seminar doon, seminar dito, bumabayad ng libo-libo just to study, just to learn on how to be successful, to be victorious, para yun talaga mga tao, talaga nag-aaral sila para maabot nila yung tugatog ng tagumpay. Eh, samantalang walang bayad ito, sinasabi sa Joshua 1:8 na basahin, pag-aralan, dili-dilihin, at isapamuhay. And in so doing, giginhawa ka at magtatagumpay. Wala kayong binayaran, pero nalaman nyo ang susi sa matagumpay na buhay. Amen? So, enthusiastically obey the Word of God. Letter S. Yan. Ano kaya yung letter S? Makasimple lang po. Share. Share. Ano isi-share natin mga kapatid? Share God's purpose to all. Tayong mga nakarinig ng adhikain ng ating Panginoong, huwag tayong manghinawang ibahagi sa ating kapwa. The very life verse of our community, di ba? Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others. Kaya obligado Mga kapatid, once na narinig nyo ang salita ng Panginoong Diyos, we have already the responsibility to share it to others. Sino yung others? Who will be able to teach others also. And trust them to reliable people. Who are these reliable people? Ito yung mga taong tinatanggap ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating sariling Diyos at sariling tagapagligtas. So let us share it to others. For His purpose is for us to be with Him for eternity. Purpose niya talaga para makasama niya tayo when He comes. Ayaw niyang may maiwan dito. Mahal na mahal niya tayo because we are His workmanship. Obra maestra. Diba? Sa Luke 19 verse 10, sabi dito, the Son of Man came to seek and save the lost. I-share natin yan na naparito ang ating Panginoon pang hanapin at iligtas ang mga nawawalay. So, letter S. So, D, S. The next letter is letter I. Pero bago yan, basahin ko yung, what is this? Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first, and also the Gentiles. Eksakto. Ating pag-aaral. The Jews and to us. Amen. Now, we can see the importance of the gospel and its role in salvation for all believers. Ano mga kapatid? So next letter, we go to letter I. Tapos na tayo sa D, S, I. The word na design. Ito bago sa akin itong word na to. The word is imbibe. I-M-B-I-B-E. Pag sinabing imbibe, to receive into mind and retain. Receive into mind and retain. Kasi kaya ako gumano is on our subconscious. Retain. So ano imbibe natin? Imbibe, let us imbibe the moral and godly principles. Kinakailangan tanggapin natin, i-retain natin sa atin. Kasi kapag nariyan,
merong ipapaalala ang banal na Espiritu sa atin. So, napakahalaga. So, Philippians 4:8 to 9. Finally, brothers, ano yung ating i-retain? Sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Nakita niyo po mga kapatid, napakaganda ng adhikain ng ating Panginoong Diyos. So next letter mga kapatid, letter G. Of course, kailangan natin to at lagi natin narinig to tuwing mag-LSS. Napakahalaga to. Ang tayo ay mag-grow. Pag sinabing grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Napakahalaga po. Kasi kung di tayo lalago, what's the use of doing this? Kailangan natin malim ang ating pagkakilala sa ating Panginoong. Paano lalalim yan? Mga kapatid, malalaman natin mamaya yan. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. 2 Peter 3:18. Yan. Makikita nila natin dito yung kahalagahan, the importance of continuous growth in faith and understanding of Jesus Christ with the ultimate glory and attributes of Him. Nakita nyo? Sa ating paglago, sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, we will be effectively used by God. Reach out for more people. Now, so we have now the last letter of the word design. Letter N. Yan. We have learned from Him, sa ating Panginoon, nandiyan ang Word of God, that studies everything, na-imbibe. So, lahat ng yan, we should nurture. Pagyamanin natin mga kapatid. Nurture our understanding of God's nature, the very character of Him, the very character of God. Paanong paraan mga kapatid? Una, by engaging with scriptures. So, balik tayo sa Joshua 1:8. Lagi nating babasahin ang aklat ng ating Panginoon which is the Bible, other than the Bible. And then, huwag mawawala sa atin ang hininga ng Espiritu natin, which is prayer. That is the breath of the Spirit. We pray, God, Abba, Father. And lastly, and to live out God's love in practical way. Nakita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nakita nyo? Example of the love of God, hindi ba? Sa kabila na nandun yung rejection, kanyang pag-ibig sa kanyang sariling bayan nandun rin. Magdamag, open arms ang ating Panginoon. Same with us mga kapatid. Though we fail, balik lang tayo sa ating Panginoon. Hingi tayo ng tawad. Ako, na hindi na ulit, sa tulong ng mahal na grasya ng ating Panginoong Diyos. No other than our Lord Christ. Because Jesus Christ is the grace God. And magandang gabi po sa ating lahat.
mga kapatid, at mag-offer tayo ng prayer sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, kulang ang salita upang ipahayag namin ang aming taus-pusong salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Dakilang pag-ibig sa iyong katapatan sa iyong pagpili sa amin. Maraming salamat, Ama. Patuloy niyo po kaming ingatan at ingatan na huwag mawalay sa iyo, Panginoon. Always remind us of your words. Please remind us, track us on how we will live a life that is in accordance with Father God. Thank you, Father God. We give you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all. See you next time. 2 Timothy 2:2.